Nung nagsimula ang malawakang labanan sa Middle East noong February 2026, isa sa pinakamalaking problema ay hindi lang ang mismong digmaan. May isa pang bagay na pwedeng makaapekto kahit sa mga bansang libu-libong kilometro ang layo. At ito ay walang iba kundi ang oil. Mula sa gasolina ng mga sasakyan, diesel ng mga truck at barko, hanggang sa jet fuel ng mga eroplano, malaking bahagi ng modernong ekonomiya ay umaasa pa rin sa oil. Kaya nang halos tumigil ang normal na pagdaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz, mabilis na tumaas ang takot na baka magkaroon ng napakalaking kakulangan sa supply. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan ng dagat sa pagitan ng Iran at Oman. Maliit lamang ito kung titingnan sa mapa, pero napakahalaga nito sa buong mundo. Noong 2025, humigit kumulang 20 million barrels ng crude oil at petroleum products bawat araw ang dumadaan dito. Katumbas iyon ng halos 1/4 ng oil na dinadala sa dagat sa buong mundo. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil na inilalabas ng Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar at iba pang producers sa Persian Gulf. Kaya nang magsimula ang conflict noong February 28, 2026, biglang bumagsak ang normal na oil traffic sa Hormuz. Hindi ibig sabihin na literal na nawala agad ang lahat ng oil sa mundo. Pero malaking bahagi ng supply ang hindi na madaling mailabas mula sa Gulf. May isa pang problema. Kapag hindi makaalis ang mga tanker, napupuno rin ang mga storage facility sa mga bansang gumagawa ng oil. Kapag wala nang mapaglagyan, kailangan nilang bawasan mismo ang production. Pagsapit ng April, tinaya ng US Energy Information Administration na mahigit 10 million barrels bawat araw na produksyon mula sa ilang Gulf countries ang pansamantalang hindi nagagawa dahil sa disruption. Dito nagsimulang maramdaman ang tunay na bigat ng crisis. Kapag kumonti ang oil pero mataas pa rin ang demand, tumataas ang presyo. At dahil ginagamit ang fuel sa transportasyon at paggawa ng maraming produkto, pwedeng sumunod ang pagtaas ng gastos sa airlines, shipping, factories, delivery at pagkain. Noong April, sobrang tumaas ang presyo ng oil. Umabot sa halos $138 ang isang barrel. Kaya mas naging mahal ang fuel sa maraming bansa. Pero may ilang paraan para mabawasan ang problema. Una, may mga pipeline na kayang ilabas ang bahagi ng Gulf oil nang hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. May malaking east-west pipeline ang Saudi Arabia. Dinadala nito ang oil mula sa silangang bahagi ng bansa papunta sa Red Sea. May sariling pipeline din ang United Arab Emirates papunta sa Fujairah na nasa labas ng Strait of Hormuz. Malaking tulong ang mga pipeline na ito pero hindi sapat. Kaunti lang ang oil na kaya nilang dalhin kumpara sa napakaraming oil na dating dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya gumamit ang ibang bansa ng pangalawang depensa, ang kanilang emergency oil reserves. Ito ang malalaking stockpile ng crude oil at fuel na itinatabi para sa panahon ng matinding supply crisis. Noong March 11, 2026, nagkasundo ang 32 member countries ng International Energy Agency na maglabas ng hanggang 400 million barrels mula sa kanilang emergency stocks. Ito ang pinakamalaking coordinated emergency oil release sa kasaysayan ng IEA. Malaking tulong yun. Pero may limitasyon din ang reserves. Parang ipon sa bangko ang emergency oil. Maaari itong gamitin kapag may problema pero hindi ito walang katapusan. Habang nagpapatuloy ang disruption, unti-unti ring nababawasan ang stock na pwedeng ilabas. Kaya hindi sapat na umasa lang sa pipelines at reserves. Pero hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito. Kailangan pang madagdagan ng oil mula sa ibang lugar o mabawasan ang paggamit ng oil sa buong mundo. At pareho itong nagsimulang mangyari. Habang tumataas ang presyo at nagkukulang ang fuel, maraming negosyo at consumers ang napilitang gumamit ng mas kaunti. Nagpatupad din ng ilang governments ng mga hakbang para bawasan ang energy consumption at humanap ng ibang source ng energy. Ayon sa US Energy Information Administration, bumaba ang inaasahang global oil demand noong 2026 lalo na sa Asia dahil sa mataas na presyo at limitadong supply. Pero may isang bansa sa Asia na sobrang lakas bumili ng oil, at ito ang China. Sa loob ng maraming taon, napakalaking buyer ng China ng crude oil mula sa ibang bansa. Kailangan nito ang fuel para sa napakalaking transport system, industriya at ekonomiya nito. Kaya kung biglang magbabago ang dami ng oil na binibili ng China, mararamdaman iyon sa buong global market. At pagkatapos magsimula ang Iran conflict, yun mismo ang napansin ng mga oil traders. Biglang humina ng malaki ang seaborne crude imports ng China. Sa halip na bumili pa ng bumili ng oil sa ibang bansa, binawasan ng China ang pagkuha nito mula sa global market at napakalaki ng ibinaba nito.
Dahil napakaraming oil ang binibili ng China, malaking bagay kapag binawasan nito ang pagbili. Mas maraming oil tuloy ang natitira para sa ibang bansa. Pero may malaking tanong, kung kailangan ng China ng napakaraming oil para gumana ang ekonomiya nito, paano nito nagawang bawasan ng ganoon kalaki ang oil na kinukuha mula sa dagat nang hindi agad napaparalisa ang bansa? Ang sagot ay hindi nagsimula nung sumiklab ang digmaan. Matagal nang naghahanda ang China para sa posibilidad na dumating ang ganitong klaseng crisis. At dito makikita kung bakit napakahalaga ng matagal ng paghahanda ng China. Maraming paraan ng ginawa ng China para hindi gaanong maapektuhan ng oil crisis. At karamihan dito ay matagal na nilang pinaghandaan bago pa nagsimula ang digmaan. Isa sa mga unang ginawa ng China ay higpitan ang paglabas ng fuel mula sa bansa. Malaki ang refinery industry ng China. Ang refinery ang nagpo-process ng crude oil para maging gasoline, diesel, jet fuel at iba pang produkto. Karaniwan may bahagi ng mga produktong ito na ine-export ng China sa ibang bansa sa Asia. Pero nang magsimula ang problema sa Middle East, nilimitahan ng husto ng Beijing ang fuel exports para mas maraming supply ang manatili sa loob ng China. Pagsapit ng April 2026, bumagsak sa pinakamababang level sa loob ng halos isang dekada ang refined fuel exports ng bansa. Ibig sabihin mas kaunting gasoline, diesel at jet fuel ang ipinadala palabas habang mas maraming available para sa domestic market. Kasabay nito nagsimulang mag-adjust ang transport system ng China. Kapag mahal o limitado ang aviation fuel, mas mahal ang pagpapatakbo ng eroplano. Pero may malaking advantage ang China na wala sa maraming bansa. Napakalawak ng high-speed rail network nito. Kaya sa mga biyaheng pwedeng gawin gamit ang tren, may madaling alternatibo sa eroplano at sasakyan. May isa pang mahalagang advantage ang China, ang electric vehicles. Sa loob ng maraming taon, malaki ang ginastos ng Chinese government at mga kumpanya para palawakin ang paggawa at paggamit ng EVs. Dati, kadalasang pinag-uusapan ng EVs dahil sa pollution at competition sa auto industry. Pero sa panahon ng oil crisis, naging bahagi rin sila ng energy security ng China. Ang electric car ay hindi nangangailangan ng gasoline o diesel. Kaya habang tumataas ang presyo ng oil, milyon-milyong sasakyan sa China ang maaari pa ring gamitin gamit ang electricity. Hindi nito kayang tanggalin ang pangangailangan ng China sa oil. Maraming truck, eroplano, barko at industrial machine ang gumagamit pa rin ng petroleum fuel. Pero kapag pinagsama ang EVs, trains, mas kaunting flights at mas maingat na paggamit ng fuel, nababawasan ang pressure sa oil supply. May isa pang energy source na malaki ang papel sa China, ang coal. Mas marumi ang coal kumpara sa maraming ibang energy source dahil malaki ang carbon emissions nito. Pero napakalaki pa rin ng coal industry ng China. Sa mga nakaraang taon, patuloy na nagdagdag ang bansa ng coal-fired power capacity kahit mabilis din nitong pinalalawak ang solar, wind at nuclear power. Mahalaga ito dahil kapag mas maraming electricity ang nanggagaling sa coal, solar, wind, hydro at nuclear, mas kaunting pressure ang mapupunta sa oil para sa ilang gawain sa economy. May malaki ring coal chemical industry ang China. Gumagawa ito ng ilang chemicals at industrial materials mula sa coal na sa ibang bansa ay madalas ginagawa gamit ang oil o natural gas. Pero kahit pagsamahin ang lahat ng yon, hindi pa rin sapat para ipaliwanag kung paano nakayanan ng China ang malaking pagbagsak ng crude imports nito. Ang pinakamahalagang bahagi ng sagot ay nasa napakalalaking storage facility na itinayo ng bansa sa loob ng maraming taon. Ang oil reserves. Hindi inilalabas ng Chinese government ang kumpletong bilang ng strategic petroleum reserves nito. Kaya walang eksaktong public number na pwedeng gamitin para sabihing ganito karaming barrels talaga ang hawak ng China. Pero gumagamit ang mga energy analyst ng satellite images, shipping records, refinery data at iba pang impormasyon para tantyahin kung gaano karaming oil ang naiimbak sa bansa. At malinaw sa mga estimate na napakalaki ng stockpile ng China. Hindi lang government emergency storage ang meron dito. May commercial inventories din ng malalaking oil companies, refineries, ports at iba pang storage sites. Dahil dito nang bumagsak ang supply mula sa Middle East, hindi kailangan ng China na palitan agad ang bawat nawawalang imported barrel sa international market. Maaari nitong gamitin ng oil na naipon na sa loob ng bansa. Ito ang isang mahalagang dahilan kung bakit mabilis na bumagsak ang seaborne crude imports ng China noong mga unang buwan ng crisis nang hindi agad huminto ang malaking bahagi ng ekonomiya nito. Pero hindi aksidenteng napakarami ng naipong oil. Matagal nang alam ng Beijing na may malaking kahinaan ng China. Napakalaki ng economy nito. Pero malaking bahagi ng crude oil na kailangan nito ay galing sa ibang bansa.
At malaking bahagi ng imported oil na yon ay kailangang dumaan sa mga dagat at makikitid na shipping routes na maaring maapektuhan ng digmaan o political conflict. Kaya sa loob ng maraming taon, unti-unting pinalaki ng China ang strategic reserves nito at pinalawak ang pinanggagalingan ng imported oil. Dalawang bansa ang naging napakahalaga rito, Russia at Iran. Pagkatapos sa lakayin ng Russia ang Ukraine noong February 2022, nagpatupad ang United States, European Union at iba pang Western countries ng malawak na sanctions laban sa Russian energy industry. Malaking market ang nawala sa Russia, lalo na sa Europe, kaya mas marami itong ibinentang oil sa mga bansa sa Asia. Isa sa pinakamalaking buyers nito ang China. May oil na pumapasok mula Russia gamit ang tanker at mayroon ding direktang pumapasok sa China gamit ang pipelines. Dahil dito, nagkaroon ng Beijing ng isa pang malaking source ng crude oil na hindi kailangang dumaan sa Strait of Hormuz. Mahalaga iyon nang magsimula ang Iran War. Habang nahirapan ng China na kumuha ng dating supply mula sa Gulf, mas naging mahalaga ang Russian oil. Pagsapit ng summer ng 2026, muling dinagdagan ng malaking Chinese refiner na Sinopec ang pagbili nito ng Russian crude mula sa Far East. Pero bago pa ang Russia-Ukraine War, matagal nang may isa pang unusual na oil relationship ang China, ang Iran. Matagal nang may US sanctions sa Iranian oil industry. Ang layunin ng sanctions ay gawing mahirap para sa Iran na makapagbenta ng oil at makatanggap ng pera mula rito. Pero patuloy na nakarating ang malaking bahagi ng Iranian crude sa China. Malaking bahagi nito ay binibili ng independent Chinese refineries na tinatawag sa oil industry na teapot refiners. Mas maliliit ang mga refinery na ito kumpara sa giant state companies ng China. Pero kapag pinagsama-sama, malaki ang kanilang kapasidad. Gumagamit din ng Iranian oil trade ng complicated shipping at payment networks para makaiwas sa restrictions. May mga tanker na paulit-ulit nagpapalit ng pangalan, ownership records o shipping information. May pagkakataon ding inilalarawan ng cargo na parang galing sa ibang bansa bago makarating sa final buyer. Ito ang tinatawag na shadow fleet. Mga tanker na ginagamit para magdala ng sanctioned oil habang sinusubukang itago kung saan talaga galing ang cargo at kung sino ang kasali sa transaksyon. Hindi lahat ng Chinese company ay handang sumali rito. Ang malalaking state-owned firms ay kadalasang mas maingat dahil maari silang mawalan ng access sa Western banks at international business kapag tinamaan sila ng sanctions. Pero mas maliit ang exposure ng ilang independent refiners sa US financial system. Kaya kahit may sanctions, nanatiling pangunahing destination ng China ng malaking bahagi ng Iranian oil exports. At may isa pang dahilan kung bakit nagagawa ang ilang ganitong transaksyon. Hindi lahat ng oil trade ng China ay kailangang bayaran gamit ang US dollar. Sa loob ng maraming dekada, dollar ang dominanting currency sa international oil trade. Mahalaga iyon dahil kapag dumadaan ang bayad sa dollar-based banking system, mas malaki ang kakayahan ng United States na pigilan o parusahan ng isang transaksyon. Pero may mga oil deal ang China at Russia na ginagawa gamit ang Chinese yuan. Gumagamit din ang China at Iran ng payment systems at financial institutions na mas kaunti ang direct connection sa United States. Hindi nito ginagawang immune ang China sa sanctions. Pero nagbibigay ito ng ibang paraan para makipagkalakalan sa mga bansang limitado ang access sa Western financial system. Kaya ang malaking oil reserve ng China ay hindi lamang resulta ng pagtatayo ng napakaraming storage tanks. Bahagi din ito ng mas malawak na strategy. Magkaroon ng maraming supplier, gumamit ng pipelines kung posible, palawakin ng electric transport, magkaroon ng ibang sources ng electricity, magtabi ng maraming oil kapag may pagkakataon, at bawasan ang pagdepende sa isang financial at shipping system lamang. Nang maistorbo ang Strait of Hormuz, sabay-sabay naging mahalaga ang lahat ng paghahandang iyon. Pero may mas malaking tanong na lumitaw. Kung ang China ang isa sa mga bansang pinaka-dependent sa imported oil, bakit ang ginawa nitong paghahanda ay nakatulong hindi lamang sa sarili nitong economy, kundi pati sa ibang bansang nakikipagkompetensya rito para sa parehong supply? Doon nagsisimulang lumaki ang epekto ng ginawa ng China mula isang domestic energy strategy tungo sa isang bagay na nakaapekto sa buong global oil market. Pero hindi lang oil ang mahalaga rito. Mahalaga rin kung anong pera ang ginagamit sa pagbili nito. Sa buong mundo, kadalasang US dollar ang ginagamit sa bentahan ng oil. Mas simple kasi kung iisang currency ang gagamitin. Hindi na kailangang gumamit ng iba't ibang pera sa bawat bansa.
At hanggang ngayon US dollar pa rin ang pinakamalakas na currency sa international trade at finance. Dahil dito, malaki rin ang kapangyarihan ng United States sa financial sanctions. Kapag ang isang transaksyon ay dumaan sa dollar-based banking system, maaaring harangin o parusahan ng US government ang mga kumpanyang nakikipagtransaksyon sa mga sanctioned na bansa. Ito ang isa sa mga problemang kinaharap ng Iran at Russia. Pero habang tumitindi ang Western sanctions, lumawak din ang paggamit ng Chinese yuan sa ilang trade ng China sa dalawang bansang ito. Hindi ibig sabihin na napalitan na ng yuan ang dollar. Malayo pa rito. Pero para sa Russia at Iran may gamit ang yuan dahil maaari nila itong gamitin sa pagbili ng napakaraming produkto mula sa China. At dahil China ang pinakamalaking exporter ng goods sa mundo, mahalaga ang access sa Chinese currency. Dito nakalamang ang China. Dahil kaunti na lang ang bumibili ng oil mula sa Russia at Iran, naging isa ang China sa pinakamahalagang buyer nila. At dahil kaunti ang bumibili, napilitan silang ibenta ang oil sa China ng mas mura. Maraming murang oil ang nabili ng China mula sa Russia nang mabawasan ng bumibili rito mula sa Europe. Sa Iran naman patuloy na nakakabili ang China ng oil kahit may US sanctions. Dahil dito nakakuha ang China ng maraming oil mula sa iba't ibang bansa at nakapag-ipon ng malaking supply. Pero hindi natin masasabi na lahat ng oil na naimbak ng China ay galing lamang sa Iran at Russia. Maraming supplier ang China, kabilang ang Saudi Arabia, Iraq, Brazil at iba pang oil-producing countries. Ang mahalagang punto ay naging mas diversified ang supply ng China. Mas marami itong pagpipilian at nang dumating ang malaking disruption sa Middle East, nagamit ng Beijing ang advantage na yun. Pero bakit gugustuhin ng China na bawasan ng malaki ang pagbili nito sa global market habang may crisis? Ang pinakasimpleng sagot ay energy security. Matagal ng problemang iniisip ng Chinese government ang sobrang pagdepende nito sa imported energy. Isa sa pinakamahalagang lugar dito ang Strait of Malacca. Ang Strait of Malacca ay makatid na sea route sa pagitan ng Malaysia, Singapore at Indonesia. Napakaraming tanker na papunta sa East Asia ang dumadaan dito. Noong first half ng 2025, mahigit 23 million barrels ng oil at petroleum liquids bawat araw ang dumaan sa Malacca. At halos kalahati ng oil na dumaraan sa route na iyon ay papunta sa China. Kaya matagal nang iniisip ng Beijing kung ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng malaking military conflict at nahirapang dumaan ang mga barko sa lugar. Tinatawag itong madalas na Malacca Dilemma. Simple ang problema. Kung umaasa ang China sa napakaraming imported oil na kailangang dumaan sa makikitid na sea routes, maaring maging malaking kahinaan iyon sa panahon ng digmaan. Lalo itong mahalaga dahil lumalala ang tensyon sa pagitan ng China at United States tungkol sa Taiwan. Kung magkaroon ng malawakang conflict sa Asia, posibleng maapektuhan ang shipping routes ng China. Hindi ibig sabihin na automatikong kayang isara ng United States ang Malacca o tuluyang putulin ang lahat ng oil ng China. May ibang sea routes, pipelines mula Russia at Central Asia at pipeline mula Myanmar. Pero anumang malaking disruption sa maritime trade ay magiging napakamahal para sa Chinese economy. Kaya makatuwiran kung bakit gumastos ang China ng napakalaki sa oil storage, pipelines, renewable energy, nuclear power, coal, electric vehicles at railways. Hindi lang ito tungkol sa klima o murang energy. Parte rin ito ng paghahanda para hindi madaling maparalisa ang bansa kapag may malaking international crisis. At ang Iran war ay naging isang tunay na pagsubok sa strategy na iyon. Pero may isa pang dahilan kung bakit mahalaga sa China na hindi tuluyang bumagsak ang global economy. Exports. Malaking bahagi ng ekonomiya ng China ay nakadepende sa paggawa at pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Factories sa China ang gumagawa ng electronics, machines, appliances, vehicles, batteries, clothing at napakarami pang produkto na ibinebenta sa buong mundo. Kaya kapag nagkaroon ng matinding oil shortage at sabay-sabay bumagsak ang economies ng Europe, Asia at North America, masasaktan din ang China. Kapag naghihirap ang ibang bansa, mas kaunti ang bibilhin nilang produkto. Kapag mas kaunti ang orders, mas kaunti rin ang kailangang gawin ng Chinese factories. Kaya may sariling interes ang Beijing na pigilan ang global energy crisis na lumala ng sobra. Sa ganitong paraan, ang pagbabawas ng China sa oil imports ay hindi simpleng pagtulong sa ibang bansa. Pinoprotektahan din nito ang sarili nitong customers. At habang ginagawa yun ng China, may isa pang epekto na nagsimulang makita sa oil market. Dahil napakalaki ng China bilang buyer, kaya nitong baguhin ang global demand sa paraang hindi kayang gawin ng karamihan sa mga bansa.
Karaniwang iniisip natin ang kapangyarihan sa oil market mula sa panig ng supply. Saudi Arabia at iba pang OPEC producers ay maaring magtaas o magbawas ng production. Russia ay isa ring napakalaking exporter. United States naman ang pinakamalaking oil producer sa mundo at may malaking impluensya sa global finance at shipping security. Pero ipinakita ng crisis na mayroon ding kapangyarihan ang isang napakalaking buyer. Kapag milyon-milyong barrels bawat araw ang biglang hindi binili ng China, nababawasan ang competition para sa natitirang supply. Kapag bumalik naman ng mabilis ang China sa market at nagsimulang bumili ng malaki, maaari nitong itulak pataas ang demand at presyo. Hindi ibig sabihin na kontrolado na ng Beijing ang presyo ng oil. Marami pa ring ibang bagay ang nakakaapekto rito. Produksyon ng OPEC+, US shale, wars, global economic growth, inventories at demand mula sa ibang bansa. Pero malinaw na napakalaki na ng influence ng China bilang pinakamalaking crude importer sa mundo. At yun ang isa sa pinakamahalagang pagbabagong ipinakita ng crisis. May isa pang bagay na dapat linawin. Hindi natin alam kung sinadya ni Xi Jinping na gamitin ng oil strategy ng China bilang political pressure laban sa United States. May mga haka-haka na maaring nakatulong ang sitwasyon sa bargaining position ng Beijing sa pakikipag-usap sa Washington. Pero walang sapat na public evidence para sabihing may direktang kasunduan kung saan ginamit ng China ang oil imports bilang kapalit ng political concession. Mas malinaw ang ibang dahilan. Kailangang protektahan ng Beijing ang sariling energy supply. Kailangang protektahan nito ang export markets ng China. At kailangan nitong bawasan ang panganib na isang araw ay maputol ang imported energy na kailangan ng bansa. Kaya ang malaking aral mula sa nangyari ay hindi na iniligtas ng China ang mundo. Mas mahalaga ang totoong nangyari. Ang isang strategy na ginawa ng China para protektahan ng sarili ay nagkaroon ng malaking epekto sa ibang bansa. Habang gumagamit ang China ng reserves at binabawasan ang pagbili sa international market, mas maraming oil ang naiwan para sa ibang buyers. Nakatulong iyon para mabawasan ang pressure sa presyo at supply habang naghahanap ng ibang ruta at source ang buong mundo. Pero hindi ibig sabihin na nawala na ang problema. Hanggat nanganganib ang Strait of Hormuz at iba pang major shipping routes, nananatiling vulnerable ang global oil market at hindi rin walang katapusan ng oil reserves ng China. Kapag matagal na mas mataas ang kinukuhang oil mula sa storage kaysa sa pumapasok na bagong supply, darating ang panahon na kailangan nitong bumili muli ng mas marami. Sa oras na yon, maaring bumalik ang pressure sa global market. Kaya ang tunay na significance ng nangyari noong 2026 ay mas malawak kaysa sa isang pansamantalang oil crisis. Ipinakita nito na nagbabago na kung saan nanggagaling ang kapangyarihan sa global energy system. Noon halos puro malalaking producers at Western financial powers ang sentro ng usapan. Ngayon kailangan ng isama ang China. Hindi dahil isa itong napakalaking oil producer, kundi dahil napakalaki nitong buyer, napakalaki ng reserves nito, marami itong alternatibong supply routes at kaya nitong baguhin ng malaki ang dami ng oil na kailangan nitong bilhin mula sa international market. Sa madaling salita, ginugol ng China ang maraming taon sa paghahanda para sa araw na magkaroon ng malaking energy crisis. At nang dumating ang crisis, nakita ng buong mundo kung gaano kalaki ang naitulong ng paghahandang iyon sa China. Ang hindi inaasahan ay pati ang ibang bansa ay nakinabang at maaaring iyon ang pinakamahalagang pagbabago sa kwento ng global oil. Sa susunod na malaking energy crisis, hindi na lamang titingnan ng mundo kung gaano karaming oil ang kayang ilabas ng Saudi Arabia, Russia o United States. Babantayan din nito kung gaano karaming oil ang pipiliing bilhin o hindi bilhin ng China.